Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa kanyang paggabay sa buong umaga. Tayo po ay muling mag-aaral ngayong gabi sa ating daily evening devotional. It's July 7, sa aklat pa rin ng Sons and Daughters of God, entitled To Keep the Sabbath. Sabi sa ating key text sa Exodus 20 verse 20, "And Moses said unto the people, Fear not, for God is come to prove you, and that his fear may be before your faces, that ye sin not." Sabi dyan, it requires moral courage to take a position to keep the commandments of the Lord. An opposer of the truth once said that it was only weak-minded the people who would turn away from the churches to keep the seventh day of the Sabbath. So dito mapipansin natin na inirequire nga talaga sa atin yung moral na kasigasigan para matake natin yung position na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon upang masunod natin ang kanyang kalooban. At ito yung purpose ng Panginoon sa atin, para maging isa tayong ganap na magiging katulad niya. Ang mga opposer ng katotohanan once said that it was only weak-minded people. Punong-puno sila ng kahinaan sa pag-iisip. Kapag tayo ay ating ikinakaligtaan na pumunta sa simbahan sa araw ng Sabat para ito ay mapabanal, tayo po ay hindi po dapat ito mangyari sa atin. Kasi pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon kung gaano kabanal ang araw ng Sabat. But a minister who had embraced the truth replied, "If you think it takes weak-minded person, just try it. It takes moral courage, firmness, decision, perseverance, and very much prayer to step out on the unpopular side." Kung ang mga ministro kapag in-embrace nila ang katotohanan, na sinasabing kapag iniisip natin na tayo ay mga mahihina sa pag-iisip, na para masubukan na atin pong magkakaroon po tayo ng moral na kasigasigan at pananampalataya at matibay na desisyon para po masunod natin ang kanyang kalooban, meron po tayong perseverance and very much prayer, tayo po ay talagang hindi po yan sinasabi na weak-minded. Kasi kapag sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon, bibigyan niya tayo ng better mind, yung pag-iisip na nanggagaling talaga sa Panginoon, yung mga pag-iisip na makalangit. At kinakailangan nating mabago ito, ang ating mga puso ay mapabanal. At kapag tayo susunod na may pananampalataya at pag-ibig sa Kanya, bibigyan niya tayo ng kasigasigan at pananampalataya na hahawak sa kanyang pangako, na kahit minsan ang ating feelings ay hindi naka-focus sa ating faith, but we need to trust in God. We need to trust our God in faith. Huwag po tayong magdepende lang sa ating mga feelings. Sinasabi pa dito, standing under the broad shield of omnipotence, we do not feel that we are in the minority. So wag po nating isipin na nasa minor lang tayo na bahagi ng aspeto ng buhay. Kinakailangan tayong tumayo at maging matured spiritually para makita po natin na nagtatapos na po yung labanan, nagtatapos na po yung gawain ng Panginoon, at kinakailangan tayong tumayo na may katibayan na pananampalataya sa ating Ama na nasa langit. God is a majority. We are to consider that Christ has set us to be a light amid the moral darkness of the world. So kinakailangan na sa ating buhay, ating ipakita ang liwanag, ang pananampalataya sa ating Panginoon, dahil ang Diyos ay siyang nagbigay sa atin ng kalakasan at katibayan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, na kinakailangan na ipakita natin ang liwanag sa kadiliman ng mundong ito. Sinasabi pa dito na sa pagpapatuloy po, we are not to misinterpret the character of God. We are not to be fretful to speak out what we think, to blame and criticize and censure others, but we are to let the Holy Spirit fashion the character after the similitude of Christ. So, wag po nating i-misinterpret ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. At kapag pinagkaloob na sa atin ang pagpapala at biyaya, hindi po tayo dapat magsalita na may pag-aalinlangan, mga salitang hindi ka nais-nais, mga salitang
hindi natin na pinag-iisipan. At kinakailangan na wag din po tayong magkaroon ng mga criticism sa ating kapwa. Kasi lahat tayo nagsusumikap na masunod ang kanyang kalooban, lalo na ang araw ng Sabat na ipinagkaloob niya sa atin. At ang banal na espiritu lamang ang siyang maghuhubog sa ating mga pagkatao para tayo ay maging isang katulad ni Kristo. Sinasabi pa dyan na will the Savior, alright, okay. Now let us see what Jesus will do for us if we let Him. In His prayer for His disciples, as He said, "And now I come to thee, and these things I speak in the world, that they might have my joy fulfilled in themselves." Is it possible to have joy in obeying Christ? It is the only real joy that any soul can have. So ngayon, makikita natin dito na kung tayo ay titingin kay Kristo, nawa ay makita din po natin ano yung magagawa ng Panginoon para sa atin. Tayo ay maging isang manggagawa ng Panginoon at kinakailangan tayong ko-cooperate nga sa Kanya. Sa Kanyang panalangin, sa Kanyang disipulo, nagsinasabi na siya ay pumaparito at ang lahat ng bagay ay sinasabi niya dito sa mundo na tayo ay maging may kagalakan at mapuspusan ng kagalakan sa ating mga puso. Is it possible ba na maging masaya tayo para masunod si Kristo? Ang sagot ay ito lamang ang tangi nating paraan para mapuspusan tayo ng kagalakan, kasiyahan, pananampalataya sa kaluluwa. At kapag kasumunod na tayo sa Panginoon, dito natin malalanghap o mararanasan ang tunay na kagalakan. Will the Savior ever turn away to leave you to struggle alone? No, never. Poverty is coming upon this world, and there will be a time of trouble such as never was since there was a nation. There will be wars and rumors of wars, and the faces of men will gather paleness. So dito mapapansin natin na hahayaan ba tayo ni Kristo na siyang ating tagapagligtas na mag-isa na nag-struggle sa ating mga pagsubok sa buhay? Sinasabi diyan, hindi. Hindi niya tayo hahayaan. Dahil ang labanan na ito, hindi po tayo ang lumalaban, kundi ang ating Panginoon, ang siyang ating tagapagligtas. At kahit may mga kasalanan tayong nakatago sa ating mga puso, sinasaliksik po ito ng Panginoon at kinakailangan makipag-cooperate po tayo. Kaya kasi nga, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon ang araw na ating pagsisisihan at talikuran ng ating mga kasalanan. At si Kristo, ang kanyang katwiran, ang siyang manahan sa ating mga puso. Tandaan natin sa mundong ito ay sa pagtatapos ng kanyang gawain, maraming mga kapighatian at kahirapan ang ating mararanasan. Na darating ang panahon ng kabagabagan na kailanman ay hindi pa ito nangyari sa ating mundo. May mga gulo, wars and rumors of wars. Ngunit sa ating pagharap dito, tayo po ay makakapanagumpay. Dahil sa ating buhay bilang Kristiyano, tayo ay po'y sinasanay ng Panginoon. Tayo po ay pinaparanas niya ng mga bagay na ito po'y mararanasan natin in the future. Kaya sa maliliit na bagay, kinakailangan tayong maging tapat sa Kanya, na sumunod sa Kanyang kalooban para sa darating na kabagabagan, sa dakilang araw ng Panginoon ay tayo po'y makatayo na nawa ang ating mga kasalanan ay mawala at ang ating mga pangalan ay manatili sa aklat ng buhay para po tayo ay makapanagumpay. You may have to suffer distress. You may go hungry sometimes, but God will not forsake you in your suffering. He will test your faith. We are here to manifest Christ to the world, to represent Him and His power to mankind. So dito makikita natin na tayo ay talagang makakaranas ng kapighatian, mga kalungkutan, at makakaranas tayo ng grabing kabagabagan sa ating mga puso. Minsan tayo ay magugutom, but ang pangako ng Diyos ay nananatili sa atin na hindi niya tayo iiwan na mag-suffer. Tayo lang ay pinapatibay at tinitest lang ang ating mga pananampalataya. Si Kristo ay pumunta dito sa mundong ito para maipakita niya sa atin ang dapat nating gawin sa panahon na tayo ay nangangailangan sa Kanya at sa panahon na tayo ay gumagawa para sa Kanya. Kasi binibigyan niya tayo ng patakaran, binibigyan niya tayo ng kasigasigan para ma-represent po natin si Jesus
ang kanyang kapangyarihan sa bawat tao. Kaya sa ating pag-aaral sa gabing ito, nawa ay mabigyan tayo ng paalala ng Panginoon parati na how to keep the Sabbath. Dahil sa ating pag-keep ng Sabbath, dito po kasi nakikita yung sino ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Yung tunay na Diyos, Ama sa langit. At may kaisa-isa siyang anak na si Jesus na siyang nagligtas sa atin. Tandaan natin mga kapatid, sa ating pag-keep ng Sabat, hindi po ito sa ating mga sarili. Kinakailangan po nating maluwalhati ang Panginoon. Dahil sa buhay natin bilang Kristiyano, makakaranas po talaga tayo ng kapighatian. Ngunit sa ating pagsunod sa Kanya na may katapatan, dito po natin mapapansin ang Kanyang pag-ibig at mararanasan ang Kanyang habag sa atin. Kaya nawa ay mapanatiling tayong tapat sa Kanya hanggang sa Kanyang pagparito at masanay po tayo paano mabuhay sa langit na bayan. At habang nandito pa tayo sa mundo, ay ipagkaloob po natin sa Panginoon ang ating buong puso para hindi po tayo maging nakastagnant lang sa ating mga sarili. Bagkus lumago po tayo sa ating mga pananampalataya at magtiwala sa Panginoon anuman ang mangyari sa ating buhay dahil hindi niya tayo pababayaan. We need to claim His promise. So muli, maraming salamat sa inyong pagkikinig at magandang gabi. At sa ating pong pagtatapos, tayo po ay lumuhod para po sa ating panalangin. Amang banal, Diyos ng pag-ibig at ng awa, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, Panginoon, maraming salamat sa pagpapala sa buong araw at sa gabing ito, amin pong napag-aralan ng inyo pong mga salita patungkol sa banal na araw ng Sabat. Tulungan nawa kami, Panginoon, na maging tapat na sumunod sa inyo pong kalooban anuman ang mangyari sa aming buhay. Habang po kami nabubuhay dito sa mundo, sinasanay po namin ang aming mga sarili para mapaglingkuran ka ng may kagalakan at pananampalataya sa puso. Puspusan niyo po kami ng biyaya at pag-asa, kagalakan sa aming mga buhay upang inyo pong mga kalooban, ang inyo pong mga kautusan ang siyang manahan sa aming mga puso at ang inyo pong banal na espiritu ang siyang aming kinakailangan upang amin po itong masunod na may kagalakan. Tulungan ng bawat isa, tulungan ng mga taong nakakakinig nito, pagpalain niyo po ang bawat isang tao na nakakaalam ng inyong pong mga katotohanan, nawa ay amin po itong malakaran na may katapatan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapala at sa pag-ibig ninyo pong pinagkaloob sa amin. Nawa ay magpatuloy po ito hanggang sa inyong pagparito. Maraming salamat ulit sa pagpapatawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Pakalinisin niyo po kami sa aming mga kadumihan, sa aming mga puso't isipan. At sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming personal tagapagligtas. Amen.